Hello mga kabibi, ito ako ulit. Sorry medyo natagalan, pero this time break muna tayo sa MP2. Isingit lang natin itong kwento about St. Peter Life Plans. If you're new here, welcome. My name is Rhea. I'm on half of the Lizadas and I post content about career, adulting, and finance. Sa mga nakapanood na ng previous videos ko, welcome back and I hope na may matutunan din kayo sa video na ito. Naisip kong gawin tong vlog na to kasi last week naka-receive ako ng text from St. Peter reminding me to pay the monthly amortization or the monthly amount due for my St. Peter plan. Actually, due na yun today. So today is February 24, 2026 and they sent me another text this morning reminding me, so this is the second notice, na kailangan ko na magbayad. So medyo chill naman ako kasi I know that they have a 60-day extension period or lapsation period kung saan hindi naman talaga mawawala yung policy mo basta makabayad ka within that time. But, sabi ko nga, as the title suggests, I'll show you how I pay my St. Peter monthly amount due online. I usually pay at the middle of the month, kasabay ng paghuhulog ko sa MP2. Oh, and fun fact, sabay magmamature yung MP2 account ko tsaka itong St. Peter plan sa April. Hindi ko na matandaan kung ano yung nangyari, but April 2021, so 5 years ago, sabay akong kumuha ng St. Peter plan in MP2 account. So siguro pandemic made me do it. Yung tipong napa-look back ka na lang and napa-think about life in general. And ito na nga. So 2021, kumuha ako ng policy sa agent na kilala ng nanay ko. Hindi ko alam at the time kung pwede na siyang i-purchase online, pero literally, pwede kang mag-add to cart ng kabaong na gusto mo with the different plans that they offer. So siguro sabihin ko na rin, hopefully after ng video na to, mapa-check out ka na. To give you an idea about my understanding sa St. Peter plan, so this is a pre-need memorial plan na magagamit for your funeral. Kasi lahat din naman tayo dun papunta balang araw. As I planned this content, so naisip ko i-compare yung price ng 2021 to now, 2026. Kasi yung pricing, makikita nyo rin naman siya online. 2021, I got my plan, so it's St. Bernadette, and it was for 1,900 per month. Pero ngayon, 2,375 na siya. Upon checking, nagtaas pala siya noong 2023. Actually, mga 2022, available na yung updated rates online and then parang 2023 siya nag-take effect. So looking back, it seems like I saved a total of 28,500 dun sa price difference na yon. Kasi it's 2,375 minus 19, so that's 475 per month times 60. So ganun ko siya kinumpute. I saved that amount just by investing 5 years earlier. Or swerte lang talaga kasi naabutan ko yung before price increase. Kasi imagine, magkano na to ulit after another 5 years? Or kailan ba yung repricing? So, tinry ko siyang hanapin and apparently, meron palang requirement for insurance companies to review their rates every 3 years. So, hindi ko sure kung sa St. Peter lang to ginagawa. Pero, meron daw paparating na increase this year. Yung last change was about 25%. So, paano yun na-compute? So, that's the 475 difference divided by 1,900, yung old rate. So, kung gagawin siya ulit na 25% with the same plan that I have, yung St. Bernadette, magiging almost 3,000 pesos na siya. Include ko na lang din dito yung rates nung lowest and highest package na meron sila. Other than the traditional kabaong or the traditional plans, meron rin silang cremation packages. Hindi ako agent, so don't worry, hindi ko kayo bibentahan. But dahil hindi nga ako agent, posibleng hindi ko rin masagot yung mga tanong nyo kung meron man. Going back sa sinabi ko kanina, so today, magbabayad nga tayo ng policy. Usually, sa cellphone ko lang to ginagawa, but this time, I have my tablet with me para ma-record ko yung screen, tapos mapakita ko sa inyo. So ayan, una, i-google natin ang St. Peter payment. Yan. So, ilalabas naman siya agad. Pay your plan, St. Peter Life Plan Portal, ganyan, St. Peter Home. So, punta ka dyan, pay your plan. Pwede mong i-accept yung cookies or decline. So, maraming magpa-pop up. And then, actually, kung nandito ka na sa portal, pwedeng i-click mo lang itong credit card icon. Yan. So, yan din yun. Pay my plan. Pero, dahil na nga na-Google search tayo, diretso na dito. So, ito yung mga kailangan mo para mabayaran yung life plan. Kailangan mo lang i-search yung account mo with entering your LPA, so yung life plan number, life plan account number, first name, middle name, last name, and date of birth. So, I'll just enter my details. Pag talagay mo na yung details mo, manghingi siya sa'yo ng authorization na magamit nila yung details mo and everything. So, click mo lang proceed. So, sabi dito, record found. In order to pay your plan, please complete the required information below. So,
Once maklik mo yung okay, thank you, ipapakita niya sa yung details na meron dun sa record nila. Pwede mo i-update to every time na magbabayad ka, pero meron din namang mga required na i-update na details every time. So kahit walang changes sa phone number and sa email address, kailangan mo siyang i-input manually each payment. So i-click ko ng okay, thank you. Ito yung lalabas. So sabi nga dito, kindly fill out all the information needed for online payment. So may star yung email, mobile number, and address. Pero yung address, pre-filled na siya. Whereas yung contact details, blank talaga yung email address, tas yung mobile number, joke lang kasi it's your 917-123-4567. Pero yung address, meron na siyang nakalagay dyan, pero pwede mo siyang i-edit anytime. Ang hindi mo pwedeng ma-edit is yung plan details, which is yung contract number, plan type, yung first name, middle name, and last name. So, kung meron kang changes dun sa name mo, ito, hindi ko pa ito nagagawa simula nung ikinasal ako. But, sabi nila sa Facebook is kailangan pumunta sa branch para mag-fill out ng form para ma-update yung name mo to your married name. From here, i-enter ko muna yung mobile number ko tsaka email address. Okay, so na-enter ko na siya and then pag-scroll mo lang sa baba, makikita mo yung payment type. So dito, itatanong lang sa'yo kung ilang buwan ba yung babayaran mo or kung babayaran mo na ba yung balance in full. So pwede rin kasi yun, especially pag gagamitin mo na yung plan. But with the installment, for example, so usually tinitik ko lang siya number of installment to be paid. So once a month ako magbayad. And pwede dyan pay the balance. So halimbawa yung active plan. So nakita nyo, nagbago yung amount. So from 1,900 to 3,800. Oo, kasi 2 months na lang yung kailangan kong bayaran. So that's February and March 2026. Okay, so bayaran lang muna natin February. So one installment to be paid. And then sa baba, pwede mo siyang i-save as template, pero hindi ko siya ginagawa kasi parang di naman siya gumagana. Tapos, click lang yung proceed. Pag-click mo na proceed, lalabas ulit yung OR daw isi-send sa contact details mo with your provided email address and mobile number. So that's why kailangan mo siyang i-update every time na magbabayad ka. So if okay na, wala namang mali, click confirm. Tapos, online payment, personal information. Lalabas ulit dito yung summary ng details mo. So review mo lang siya ulit before ka magbayad. Nakalagay dito yung name, contact details, yung address, yung plan details. Again, kinuha ko St. Bernadette. Ang amount payable niya is 100,000. But, 19 times 60. That's actually 114,000. Kasi nga, installment ko siyang kinuha. Pero kung babayaran mo siya ng cash, upfront, 100K lang siya. So, yun. Okay. Pag-scroll down, 19 installment. So, meron lang pag-agree sa terms and conditions. So, ititik ko yun and then click confirm. Lumabas na yung details. So, that's payment.paynamics.net. So, nakalagay dyan kung ano yung options mo sa pagbabayad. So, pwedeng credit card or debit card. So, enter mo dyan. Over the counter. So, medyo hassle kasi kaya ka nag-online para madali na. Pero ba't mag-over the counter ka pa? Ano nga ulit yung options? Ayan, 7-Eleven, Cebuana, SM, ganyan. Or online bank transfer. So, pwede din naman yun. Halimbawa, BPI, BDO, RCBC, naka-maintenance daw. Ayan. Ayan. Tapos, e-wallet. Ito, yung mga GCash, CoinsPH, and GrabPay. Walang maya. Okay. Pero, madalas, tuwing nagbabayad ako is I use my credit card. So, with this, enter ko lang yung card details ko and then ituloy natin yung payment. So, kailangan mo na mag-agree ulit sa terms and conditions, both ng St. Peter at ng Paynamics. So, once na-enter mo na yung details, kailangan mo lang i-click yung pay 1,900. Yan. So, processing na yung payment. So, I use my RCBC credit card and then it's good na. Ayan, nanghingi siya ng OTP. So, okay na yata, pero nagtataka lang ako ba't waiting for payment yung nakalagay dito. Pero, ayan, nag-text na si RCBC, so mukhang okay na yung transaction. Nag-text na rin si St. Peter, providing the reference number. And, ayan, si Paynamics, so kompleto na. Si Paynamics, nagpadala na din ng resibo for the payment. Okay, that's good. Try ko lang din i-click tong check status. Ayan. So, payment success. So, okay na. Bayad na siya for February. Hopefully, nila ako text. But, ayan.
So previously, I think first 2 years, kay agent ako nagbabayad. So how it works, nagpapadala ako ng pera sa GCash niya and then magpapadala naman siya ng picture ng resibo. So that's collector's receipt na nakalagay doon yung plan number, kung ano yung pangalan ko, magkano and everything. Tapos antayin ko siya makapunta sa bahay namin para mabigay yung physical copies ng receipts. Ayun, although pinipicturean naman niya lagi yung collector's receipt tuwing magbabayad ako, but sa online, makikita mo agad yung copy ng resibo sa email mo. Actually, may isa pa pala akong inaantay, yung from St. Peter themselves, but usually it takes a couple of minutes or minsan isang buong araw bago nila isend yung OR. Pero i-attach ko na lang din yung copy dito ng OR para makita niyo yung itsura ko ano siya online. Especially now na 2026, so at least meron kang copy ng payment mo each time na nandun na siya sa email mo, pwede mo siyang i-access at any point in time. Pero hindi pa tayo tapos. So para mas ulit ang video na ito, bayaran na rin natin yung isa pang installment for March, this time via GCash. Tingnan natin kung mabilis lang rin ba ito and i-check na rin natin kung may fee ba or wala. Okay? So again, I'll record the screen. So ito pa yung screen kanina. So I'll click on pay another plan. Tapos, i-enter lang ulit yung details from earlier. And then, installment number to be paid. So, 1 lang ulit. Tingnan natin kung pag kinlik ko yung for active plan is updated na siya. Hindi pa. So, naka 3.8 pa rin siya. So, it looks like hindi pa nagpo-post yung payment, which is wala pa yatang 5 minutes nung ginawa natin yun. So, click ko na lang ulit yung installment number to be paid, which is 1. And then, click proceed. Confirm details. Okay. Pagdating dito sa baba, confirm ulit yung terms and conditions and then click confirm. Ayan, so lalabas ulit yung how would you like to pay. So, sabi ko nga, try natin e-wallet, then GCash, then agree to terms and conditions. Then, click pay 1,900. So, with GCash, hindi ko sure kung QR to or papalogin tayo. So, let's see. So, i-scan na lang natin yung QR code. Pag scan ko ng QR code, ito yung itsura niya sa GCash. And then, so, click ko lang yung pay 1,900. Tapos yun, paid na siya agad. Nagbago din yung screen. Same na nung kanina, so waiting for payment. Tapos, e-wallet GCash. So, it looks like wala naman akong charge na binayaran, which is good. So, mapa credit card or GCash yung gagamitin nyo would be okay. So, ayun. Today, nakita nyo paano ko nagbayad ng St. Peter plan using my RCBC credit card and then yung GCash na rin. So, I prefer paying via credit card kasi iniipon ko yung bills ko sa isang credit card statement. So, parang naging digital record na rin siya ng mga bayarin ko sa buhay. But, ayun, totally, depende naman sa'yo. Ang daming options doon. Yung GCash, yung pinakamadali. I also use GCash on a daily basis. So, madaling process na yun for me. Although it's my first time using GCash to pay for St. Peter Life Plan. Hopefully, magamit nyo to sa future in case meron na kayong plan or sa pagpili nyo kung paano kayong magpapayad online. And in case meron kayong question, madali naman silang kausap sa Facebook Messenger. Kasi unfortunately, kahit na merong St. Peter portal wherein you can access your plans, hindi ko makikita doon yung plan ko kasi nga sa agent ko siya binili. So, nagtanong din ako sa kanila before by email. So, sabi, unfortunately, the system cannot do it. Kung offline mo binili yung account, hindi siya mag-a-appear doon. Pero kung mag-add to cart kayo, hindi nyo siya bibilin. So, I think accessible sa inyo yung information. But, what I'm doing, whenever I have questions kung kailan ba ako huling nagbayad, kailan yung maturity, ano yung status ng plan ko, nagme-message na ako sa kanila sa FB. So, just make sure na yung official St. Peter account yung i-chat nyo. Kasi tinry ko siya sa Facebook, ang daming lumalabas na St. Peter. So, meron siyang check and then may automated siya na responses. Dahil doon, so kampante naman ako na kahit hindi ko siya na-access online, is madali na ma-retrieve yung record. So, I prefer using the messenger chat kaysa tumawag pa sa kanila. Para nagagawa ko rin siya anytime. But, so far, sa experience ko with St. Peter, mabilis naman silang sumagot. Sample interaction ko with them last week is humingi ako na information kasi nga paano pagka magfo-full payment na, kailan kukunin yung certificate or paano magpapalit ng pangalan. Ay, sumagot naman sila sa messenger. So, kailangan lang nila ng basic information about you and the policy. So, your full name, your birthday, kung ano yung plan type. Nung una ako nag-chat sa kanila, nakalimutan ko na kung ano yung plan type, which is yun nga, St. Bernadette or yung kabaong, yung package. And then,
Tinatanong din nila kung ano yung year na na-purchase mo yung plan, at least one beneficiary, so tinanong din ako. Then complete address, policy number, and email address. So parang binigay mo na lahat, no? Pero kung meron kang makalimutan, I think matutulungan ka naman nila. So long as you have your full name and of course your birthday. Share ko na lang din siguro sa inyo yung response nila para makita nyo kung ano information na standard dun sa reply. Then alam mo din na hindi AI or chatbot yung kausap mo kasi na-pick up din nila yung other questions ko like yun nga, pag-update ng name and then yung pagkuha ng certificate. Since final payment ko na nga itong last 2 installments, makakakuha na ako ng certificate of full payment. Hindi na ako mag-shoot ng another video for that kasi ina-expect ko this policy, ihatid lang ni agent yung certificate sa bahay. So same with what happened with Jerel, actually kaya ako may envelope na ganito. Doon talaga to sa policy niya eh. So ganito yung itsura niya. Hindi siya naka-fold, ito lang talaga siya. So nakalagay dito, Certificate of Full Payment of Plan. This is to certify that yung bearer, yung address, has paid in full, St. Bernadette Life Plan, under contract number, with plan value of, yun nga, 100,000 pesos. Given this, kailan ka uli nagbayad, at Quezon City, Philippines. Ayun, so signed by their president and CEO. So nakalagay din dito yung branch details, pati kung kailan siya na-print. So, it looks like na-print siya 10 days after nung final payment ni Kabi. Okay, so ayun. So, looking forward na ma-receive ko yung certificate of full payment sa akin. So, tatago na lang namin siya. It's something na ayaw mo naman magamit anytime soon. Pero, as I said, it's a pre-need plan. So, mas okay lang din na handa. Actually, looking back, mas nauna talaga akong bumili ng policy kay Jerel. So, kumuha ako April 2021, then siya around November. Pero, nakuha na niya yung certificate of full payment kasi yung payment schedule niya ay annual. Ako monthly. With annual kasi, kailangan mo magbayad ng first year upfront. So, technically, 4 years mo lang babayaran yung plan. Ako kasi, mas komportable ako ng monthly. Halos lahat ng investment or bayarin. Kasi nga, parang hindi ko rin siya masyadong nararamdaman na nababawas sa sahod. So, wala akong malaking cash outlay at any given point in time. Since focus ng video na to sa pagbabayad ng plan online, hindi ko na i-cover yung ibang features ni St. Peter Plan like yung assignability and transferability kasi ginagamit talaga to ng iba as investment para mapagkakitaan sa future. Wala naman akong balak na ipasa yung plan ko to anyone in the future so itatabi ko lang siya. So hindi ko rin talaga na-explore yung feature na yun ng plan. But if you'd like to get a St. Peter Life Plan as an investment, I suggest na i-check nyo yung ibang videos out there explaining kung ano yung mga options nyo when you get a plan. Recently, nakwentuhan ng nanay ko, may kilala daw siya na 4 yung St. Peter Plan. So, biro ko pa, bakit 4 na beses ba siyang mamamatay? Pero nga, kasi may transferability and assignability clause. So, ginagamit yun ng iba for that. So, in a way, dun siya nagiging investment portion. Or, gaya nga nung sinabi ko kanina, yung ibinayad ko for this plan is 28,000 less than someone na kumuha ng same plan noong 2023 or kahit this year. So, yun. Sabi nga kanina, baka daw merong price change this 2026. So, if you're thinking na kumuha ng St. Peter Plan, if you've been contemplating in the last few years, siguro ito na yung tamang time para hindi ka na rin abutan ng price increase. Kasi once makuha mo yung plan, yung specific plan with the locked-in amount of your payment, hindi na siya magbabago. So, kahit mag-increase pa yung prices sa future, same pa rin yung babayaran mo. Same nung sa akin, na 1,900 ko siya nakuha, and then 1,900 pa rin hanggang ngayon, kahit na 2,300 na siya. Kung umabot ka dito, maraming salamat sa panonood. Again, today is February 24, 2026, and ilang araw na lang, ipopost na ng Pag-ibig kung ano yung dividend rate nila for 2025. So, actually, inaantay ko lang din yung rate for that bago mag-shoot ng another video for MP2. But again, that's a different investment, and sana mapanood mo rin yun soon. Again, my name is Rhea, and thanks for watching. Bye mga kabibi!